Ano ang mangyayari kapag nagsama-sama ang pinakamalalakas, pinakamarahas, at pinakamabangis na mga demonyo sa ilalim ng utos ng isang hari? Dahil hindi lang ito basta kalaban, sila ang mga halimaw sa dilim na kayang pumatay ng isang iglap. Sila ang mga upper moon ng 12 Kizuki. By the way, mga kaibigan, palike at subscribe sa aking channel dahil kaunti na lang at maaabot na natin ang 20 subscribers. Yun lang, maraming salamat. Ang 12 Kizuki o 12 Demon Moons ay isang grupo ng mga piling demonyo na direktang pinamumunuan ni Muzan. Nahati sila sa dalawang bahagi, ang lower moons at ang mas malalakas na upper moons. Ang upper moons ay binubuo ng 6 na demonyo na itinuturing na pinakamalapit sa kapangyarihan ni Muzan, at bawat isa sa kanila ay may numbered rank mula 6 hanggang 1 at hindi pa nababago ang kanilang lineup sa loob ng mahigit 100 taon. Ang mga upper moon ang nasa likod ng mga madugong massacre, pagpatay sa maraming tao at kaguluhan sa buong Japan. Sila din ang may dahilan ng pagkamatay ng maraming Demon Slayers, kabilang ng mga kasamahan ni Rengoku, Uzui, at maging ang pamilya ni Muichiro. Pero sa kabila ng kanilang kalupitan, ang mga laban nila ang nagtulak sa ating bida para tumibay at sumabay sa kanilang mga level. Ngayon naman, kilalanin natin ang 6 na miyembro ng mga upper moon. Una na dito si Jutaro, ang upper rank 6 ng 12 Kizuki. Isa siya sa pinaka nakakadiring kalaban sa Entertainment District Arc, pero sa likod ng lahat ng kanyang kasamaan, may masakit na pinanggalingan ang kanyang pagkatao. Dahil bago siya naging halimaw, si Jutaro ay pinanganak sa pinakamababang uri ng lipunan sa Yoshiwara Red Light District. Nasanay siyang mabuhay sa dumi at karahasan. Ang tanging liwanag lang sa kanyang buhay ay ang kanyang kapatid na si Ume na naging si Daki. Ngunit matapos silang parehong masunog at namatay, inalok sila ng demonic power ni Doma, isang desisyong tuluyang nagtulak sa kanila sa dilim. Bilang demon, si Jutaro ang tunay na banta sa kanilang dalawa. Siya ang core body ng duo at may kakayahang mag-regenerate at makipaglaban ng solo kahit sa upper moon level. Ang kanyang pangunahing sandata ay ang Blood Sickles, mga lason na armas na galing mismo sa kanyang katawan. Kasama nito ang kanyang technique na Blood Demon Art, Flying Blood Sickles, kung saan kaya niyang magpakawala ng mga high-speed projectiles na may lason habang sabay pa ring lumalaban sa melee combat gamit ang kanyang double sickles. Isa sa pinaka-solid niyang laban ay ang 2v2 tag team nila ni Daki kontra kina Tanjiro at Tengen Uzui. Dito, halos sabay nilang pinahirapan ang Demon Slayer Corpse, at si Jutaro mismo ang halos pumatay kay Tengen gamit ang kanyang poisoned attacks at unpredictably wild movements. Sa bawat saksak niya, may dala itong lason na kayang pumatay ng Hashira, pero sa huli, sa tulong ng team effort ng mga Demon Slayers na nagawang pugutan siya ng ulo. Ang sumunod naman ay ang kapatid niya na si Daki, ang deadly demon sa Entertainment District. Sa unang tingin ay isa siyang magandang babae, pero sa likod ng kanyang ganda ay isang upper rank demon na hindi nagdadalawang isip na pumatay para lang makakain. Pero bago siya naging halimaw, si Daki ay kilala bilang Ume, isang napakagandang babae na nagtatrabaho sa Red Light District. Sumunod ay may isang insidente ng sunog at pambubugbog sa kanilang dalawa na naging dahilan ng halos sabay nilang pagkamatay, hanggang sa lumapit si Doma at inalok sila na maging halimaw. Mula noon, naging magkaduo sila bilang isang upper rank demon. Ang kanyang Blood Demon Art ay tinatawag na Obi Sash Manipulation na nagbibigay sa kanya ng kakayahang hatiin ang kanyang katawan, mag-summon ng bahagi ng sarili at ilihim ang kanyang presensya. Ginagamit din niya ang sash para bihagin ang kanyang mga biktima, itago sila sa ibang dimension o kaya ay gamitin sa high-speed ranged attacks. Isa sa mga iconic na laban niya ay kontra kay Zenitsu at Inosuke. Dito pinakita ang kanyang kakayahan na gumamit ng multiple Obi Sash clones para sabay-sabay umatake habang abala ang real body niya sa ibang lokasyon. Pero kahit sabay na umatake sina Zenitsu at Inosuke, hirap pa rin silang tapusin si Daki. Ang sumunod ay si Joko, ang artistic demon na may ranggong upper rank 5 sa 12 Kizuki. Sa unang tingin ay para siyang isda na may katawan ng palaka at bibig sa mata, pero huwag kang papalin lang sa anyo niya. Sa likod ng kakaibang hitsura ni Joko ay isang halimaw na may sadistikong pananaw sa sining ng karahasan. Dahil bago pa siya naging halimaw, si Joko ay isang batang lalaki na nawala ng bite matapos malunod ang kanyang mga magulang. Simula noon, nahumaling na siya sa bangkay at pagbuo ng katawan mula sa patay na bahagi ng tao. Isang obsesyong dinala niya hanggang sa maging isa siyang demon sa ilalim ni Muzan. Bilang isang demon, ang kakayahan ni Joko ay umiikot sa kanyang Blood Demon Art, porcelain vases. Nakakapasok siya sa mga vase at kaya niya mag-summon ng iba't ibang halimaw mula rito. Ang pinaka-iconic niyang technique ay ang summoning water creatures, grotesque, mutated, fish-like monsters na sumusunod sa kanyang utos.
Bukod sa summoning, meron din siyang teleportation skill gamit ang kanyang mga vase. Kaya niyang lumipat-lipat ng posisyon sa loob ng battlefield nang halos hindi siya matamaan. Sa kanyang true form, ang kanyang katawan ay nababalutan ng mga scales o kaliskis at lumalakas palalo ang kanyang speed at attack range. Isa sa mga pinaka-highlight na laban ni Joko ay ang 1v1 showdown niya kay Muichiro Tokito, ang Mist Hashira. Sa una, minamaliit niya si Muichiro, ikinukulong sa tubig at pinagmamalaki ang kanyang art. Pero hindi nagtagal, si Muichiro ay nakawala, ginamit ang mist breathing sa full power at pinugutan si Joko nang hindi man lang nadumihan ang espada. Isang humiliating defeat para sa isang upper moon at isa sa mga pinakamaikling upper rank fights sa buong serye. Si Han Tengu, ang upper rank 4 ng 12 Kizuki at isa sa mga pinaka-nakakalitong demonyo. Dahil sa unang tingin, parang matatakutin at mahina lang siya. Pero sa likod ng kanyang takot at pag-iyak ay nakatago ang pinakamalupit niyang technique. Pero bago pa siya naging halimaw, si Han Tengu ay isang kriminal na palaging tinatakasan ang responsibilidad. Kahit ilang beses siyang makagawa ng masama, lagi niyang sinasabi na wala siyang kasalanan. Nang mapatay siya sa kanyang mortal na anyo, ginawa siyang demon ni Muzan. Perpekto raw siya dahil sa kanyang twisted sense of innocence. Bilang demon, si Han Tengu ay may blood demon art na nagpapahati sa kanya sa iba't ibang emosyon tuwing mapuputol o masasaktan ang kanyang katawan. Bawat isa sa mga ito ay may sariling katauhan, anyo, at kakayahan. At ito sila, Sekido, ang galit na bersyon na may kakayahang gumamit ng lightning attacks. Ang kasiyahan na si Karaku na gumagamit ng isang pamaypay upang magpakawala ng malakas na hangin. Ang lungkot na si Aizetsu na may sibat at gumagamit ng long-range piercing strikes. At si Urogi, ang tuwa na may pakpak at may kakayahan ng supersonic. Pero kapag naubos o napagsama-sama ang apat na ito, lalabas si Zohakuten, ang pinakadelikado sa lahat. Isa siyang bata na may 6 na tambol sa kanyang likod at may kakayahang kontrolin ng kahoy at kayang mag-summon ng wood dragons na lumalabas mula sa lupa. Pero ang tunay na katawan ni Han Tengu ay isang maliit, duwag at halos di makita na demonyo. Nakatago ito sa katawan ng kanyang mga emosyon. Isa sa pinakamatinding laban niya ay ang sabay-sabay niyang pakikipagbakbakan kay Tanjiro, Nezuko, Genya at Tokito. Sa sobrang dami ng kalaban at anyo ni Han Tengu, nahirapan ang grupo sa pag-track sa tunay niyang katawan. Pero sa huli, kahit gaano siya ka-broken sa skills, natalo pa rin siya dahil sa teamwork, determinasyon at isang bagay na wala siya, konsensya. Ang sumunod naman ay si Akaza, ang brutal at honorable fighter na may titulong upper rank 3 sa 12 Kizuki. Siya ang halimaw na kilala hindi lang sa lakas, kundi sa respeto niya sa lakas ng iba. Isang mandirigmang mas pinipiling pumatay ng malalakas kaysa pumatay ng inosente. Bago siya naging halimaw, si Akaza ay kilala bilang Hakuji, isang batang lalaki na lumaki sa hirap at nagnanakaw para lang mapakain ang kanyang ama. Pero matapos mamatay ang ama niya, nabigyan siya ng bagong direksyon sa buhay ng isang martial arts master at lalo pa nang ma-in-love siya sa anak nito. Ngunit sa isang trahedya, pinatay ang kanyang master at ang anak nito gamit ang lason. Galit at lungkot ang nagtulak sa kanya sa isang violent rampage hanggang sa makuha ang atensyon ni Muzan at dito isinilang si Akaza bilang Upper Moon. Ang kanyang blood demon art ay tinatawag na Destructive Death, isang combat style na gumagamit ng shockwave-based martial arts. At may isa rin siyang unique na ability, kung tawagin ay Deployment Compass Needle. Gamit ang pattern ng energy, kaya niyang i-track ang galaw ng kahit sinong katapat niya. Dahil dito, halos imposibleng matamaan si Akaza. Ang pinaka-iconic niyang 1v1 ay siyempre ang laban kontra kay Kyojuro Rengoku, ang Flame Hashira. Sa laban na ito, pinakita ni Akaza ang kanyang overwhelming strength at bilis. Kahit halos masunog na ang katawan, patuloy siyang lumalaban ng may respeto. Inalok pa niya si Rengoku na maging demon dahil ayaw niyang masayang ang potensyal ng ganon kalakas na mandirigma. Pero tumanggi lang si Rengoku. At ang pangalawang malakas sa kanila ay si Doma, ang demonyo na may perpektong ngiti pero may maitim na puso. Siya ang upper rank 2 ng 12 Kizuki at kilala bilang charismatic cult leader na ginagamit ang relihiyon upang kumain ng tao. Pero bago siya naging isang demon, si Doma ay kilala bilang isang miracle child, isang batang may pambihirang talino at tila makalangit na karunungan. Ngunit sa likod ng imaheng iyon, isa pala siyang nilalang na walang emosyon. Hindi niya naunawaan ang lungkot, takot o pagmamahal. At nang maging leader siya ng isang relihiyon, naniwala siyang ang pagpatay at pagkain sa kanyang mga tagasunod ay isang anyo ng pagliligtas. Pagdating sa laban, ang kanyang blood demon art ay nakabase sa ice manipulation. Gamit ang kanyang fan, kaya niyang gumawa ng isang deadly cold air, ice lotuses, at kahit mga ice clones ng sarili. Mayroon din siyang cryokinesis na halos imposibleng labanan dahil kahit huminga ka lang sa paligid niya ay pwede kang lamunin ng yelo.
Ang pinaka-iconic na laban ni Doma ay ang 1v1 niya kay Shinobu Kocho, ang Insect Hashira. Pero alam ni Shinobu na hindi sapat ang lakas niya para talunin si Doma, kaya gumawa siya ng suicide plan. Nilason niya ang kanyang sarili gamit ang Wisteria Poison. Sa una, parang natalo siya agad, pero nung kinain siya ni Doma, hindi alam nito na ayon na pala ang simula ng kanyang pagkatalo. At ang una sa lahat ay si Kokushibo, ang upper rank 1 ng 12 Kizuki. Siya ang pinaka-nakakatakot sa lahat ng demon sa ilalim ni Muzan, hindi lang dahil sa hitsura niyang may 6 na mata, kundi dahil dati rin siyang Demon Slayer. Bago siya naging halimaw, si Kokushibo ay si Michikatsu Tsugikuni, ang kakambal ni Yoriichi Tsugikuni, ang pinakaunang user ng sun breathing. Habang si Yoriichi ay pinanganak na perpekto, si Michikatsu ay lumaki sa inggit at insecurities. Kahit naging mas bihasa siya sa espada kaysa sa karamihan, hinding-hindi niya matapatan ang kakayahan ng kapatid niya. Dahil takot siya mamatay bilang isang ordinaryong tao, tinanggap niya ang alok ni Muzan at naging isang demon, at doon isinilang si Kokushibo. Kokushibo ang ultimate fusion ng Demon at Demon Slayer. Master siya ng Breath of the Moon, isang combat style na siya mismo ang gumawa. Bukod doon, hawak niya ang isang Nichirin katana na fused sa laman ng kanyang katawan, may muscle fibers at mata sa mismong blade. Dahil sa demon powers niya, may regeneration, speed at strength siya na pang ibang level. Kaya niya makipagsabayan kahit sa mga Hashira ng sabay-sabay. At isa sa mga pinakamalupit na laban ni Kokushibo ay nang sabay niyang nilabanan sila sa Nemi, ang Wind Hashira, Jomei, ang Stone Hashira, Muichiro, ang Mist Hashira, at si Genya. Sa laban na ito, kahit pinagkaisahan siya ng 4 na elite warriors, halos hindi pa rin siya mapatumba. Pero sa huli, habang unti-unting namamatay ang kanyang katawan, doon lang niya na-realize ang buong katotohanan na ang lahat ng ginawa niya ay dahil sa inggit at takot. At ayun na nga, ang buong breakdown ng upper moons ng 12 Kizuki, ang pinakamalakas na halimaw sa ilalim ni Muzan. Mula sa kanilang madilim na pinagmulan, ang kanilang mapanirang kakayahan, at mga ngalaban na nagpayanig sa buong Demon Slayer Corps. Pero isa lang ang malinaw, sila ang tunay na bangungot ng sangkatauhan. Ikaw, sino sa mga upper moons ang pinaka-kinatatakutan mo? I-comment mo na yan sa baba.